King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1450. Tapos na sa pagdaan. Nawala ang 5 hari sa pamamagitan ng kaway ng kamay. Lahat ng mga eksperto na naruroon ay na-freeze sa lugar, lahat sila ay pakiramdam na sila ay tinamaan ng isang kidlat. Ni hindi nga sila sigurado kung paano namatay ang 5 haring iyon. Ito. Paano? Nanginginig sa takot ang payat na matanda, hindi makagalaw. Si Zhao Feng ay hindi nagpahayag ng anumang malakas na aura ng enerhiya. Kahit na pinatay ang 5 hari, hindi siya naglabas ng anumang enerhiya. Wala siyang lakas at tila isang ordinaryong tao, ngunit sa isang casual na alon, agad niyang napatay ang 5 hari. Emperor. Hindi. Sacred Lord. Dahil sa takot ng matanda, halos hindi siya makapagsalita. Hindi niya kayang matukoy ang antas ng paglilinang ni Zhao Feng. Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakatuon kay Zhao Feng. Alam ng karamihan ng mga tao mula sa Azure Flower Continent na kayang lutisin ni Zhao Feng ang krisis na ito, ngunit hindi nila akalain na gagawin niya ito sa pamamagitan ng nakakagulat na paraan. Samantala, tinutunaw ni Zhao Feng ang mga epekto ng dreamification. Ang pagpupunas sa isang hari ay hindi masyadong naiiba sa pagpupunas ng isang mesa. Tansya ni Zhao Feng sa kanyang sarili. Ang lakas ng pag-iisip at lakas ng pinagmulan na kailangan para maalis ang isang hari ay hindi gaanong naiiba sa mga halagang kailangan para mabura ang isang mesa. Siyempre, ito ay dahil ang antas ni Zhao Feng ay masyadong mataas. Sa mga mata niya, hindi man lang langgam ang mga hari. Bukod pa riyan, naramdaman ni Zhao Feng na ang pagpapanatili ng estado ng dreamification ay napakahirap. Sa sandaling ito, ang payat na matanda ay lumuhad sa hangin. Senior, iligtas mo ang aking buhay. Ang Evil Spirit Holy Sect ay handang maglingkod sa iyo. Nanginginig ang katawan ng matanda. Bagamat ayaw niya, masyadong malakas si Zhao Feng. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makatakas, kaya minabuti na lang na makipagkompromiso at pagkatapos ay magplano kung ano ang gagawin mamaya. Patawarin kita. Ha? Pinandilatan ni Zhao Feng ang payat na elder at malamig na ngumuso. Kung hindi siya nagkataong bumalik sa ganitong oras, nawasak na ng Evil Spirit Holy Sect ang Azure Flower Continent. Paanong ililigtas niya siya? Imposible. Boom! Nagdilim ang mundo habang pabaliktad ang ihip ng hangin. Isang napakalaking enerhiya ang biglang bumaba, katulad ng kalooban ng langit. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo na ang kanilang buhay ay wala na sa kanilang sariling mga kamay. Boom! Bang! Sa ilalim ng presyon ng pinakamataas na lakas na ito, ang katawan ng matanda ay durog-durog. Ilang sandali pa, bumalik sa normal ang mundo na parang walang nangyari. His. Natahimik ang larangan ng digmaan. Bagamat nabigla silang lahat sa tahimik na pagpatay sa 5 hari, hindi nila naintindihan kung paano ito nangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na naramdaman nilang lahat ang kapangyarihan ni Zhao Feng, isang kapangyarihan na maaaring mamuno sa buong mundo. Skeletal Division Leader, bakit hindi dumating ang 3 sekta ng Tianluo Islands Zone para tulungan ang Azure Flower Continent? Biglang tanong ni Zhao Feng. Noon, pumirma siya ng kontrata ng dugo sa 3 sekta. Ang 3 sekta ay ipinagbabawal na salakayin ang Azure Flower Continent sa hinaharap, at kung humingi ng tulong ang Azure Flower Continent, kailangan nilang gawin ang lahat para maprotektahan ito. Ngunit sa kabila ng panganib ng Azure Flower Continent, wala siyang nakitang sinuman mula sa 3 sekta. Kung ang 3 sekta ay handang tumulong sa lahat ng kanilang kapangyarihan, kung gayon kahit na hindi siya bumalik, ang Azure Flower Continent ay hindi kailanman nasa panganib. Hindi malinaw. Nagpadala ako ng kahilingan para sa tulong noon pa man, ngunit walang dumating. Makatutuhanang sagot ng Skeletal Division Leader. Ang Azure Flower Continent ay nasa panganib habang ang 3 sekta ay nasa ibang island zone, kaya wala siyang oras na magpadala ng sinuman upang makita kung ano ang nangyayari. Master, ano ang dapat nating gawin sa mga taong ito? Ang Skeletal Division Leader ay tumingin sa mga miyembro ng Evil Spirit Holy Sect at tumingin kay Zhao Feng para sa patnubay. Susundan nila ang Azure Flower Continent o mamatay. Malamig na tiningnan ni Zhao Feng ang grupo at nagutos. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita,
Ang lahat ng miyembro ng Evil Spirit Holy Sect ay piniling magpasakop ng walang kaunting reklamo. Ngunit napangiwi ang Skeletal Division Leader. Kahit na ang lahat ng mga hari ng Evil Spirit Holy Sect ay napatay, ang natitirang mga miyembro ay napakalakas. Ang Scarlet Moon Palace ay hindi kayang kontrolin sila, at sila ay tiyak na magiging problema sa madaling panahon. Swish! Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, dinala ang Ghost Corpse Array sa kanyang harapan. Makalipas ang ilang sandali, naayos na ang lahat ng pinsalang ginawa sa Ghost Corpse Array. Kasabay nito, ang lahat ng mga bangkay ng multo sa loob ay lumakas at lumakas, na labis na ikinaalarma ng Skeletal Division Leader. Wala pang isang segundo, lahat ng mga multo na bangkay sa loob ng hanay ay may halos king level na enerhiya. Kunin mo. Ibinigay ni Zhao Feng ang bagong Ghost Corpse Array sa Skeletal Division Leader. Kailangan pa niyang umasa sa Skeletal Division Leader para protektahan ang Azure Flower Continent, at ang na-upgrade na Ghost Corpse Array na ito ay maaari ding ituring na isang uri ng reward. At ang array na ito ay hindi lamang pinalakas ang Skeletal Division Leader. Mauunawaan nito ang kaloobang iniwan ni Zhao Feng sa hanay upang madagdagan ang sarili nitong paglilinang. Oo. Ang Skeletal Division Leader ay labis na nabalisa habang kinuha niya ang Ghost Corpse Array. Ang bawat Ghost Corpse sa Ghost Corpse Array ay halos isang hari. Sa ganitong hanay, kahit na 3 Emperor ang kaharap nito, ang Skeletal Division Leader ay maaari pa ring lumaban. Natigilan si Clan Master Nanwu. Sa pamamagitan ng Ghost Corpse Array na tulad nito, ang Flowing Light Continent ay magiging ligtas sa halos lahat ng walang hanggan. Ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang pakikipag-usap sa kanyang mga dating kaibigan at niregalo sa kanila ng mga mapagkukunang maaaring magpahaba ng kanilang buhay. Swish! Si Zhao Feng ay nawala muli. Ang balita ng kanyang pagbabalik at ang casual na paraan kung saan napuksan niya ang Evil Spirit Holy Sect ay kumalat sa buong Azure Islands Zone, na naging dahilan upang siya ay maging isang ipinagbabawal na pag-girl ng Azure Flower Continent at lahat ng iba pang isla. Kahit na ang makapangyarihang mga paksayon tulad ng Three Saints Palace ay itinuring siya ng buong kataimtayman. Habang papaalis siya, inilabas ni Zhao Feng ang kanyang Divine Sense at pinagmasdan ang nakapaligid na sitwasyon. Sa sandaling dumating siya sa Tianlu Islands Zone, natuklasan niya na ang buong zona ay nasa gitna ng isang malaking digmaan na kinasasangkutan ng halos lahat ng paksayon sa zona. Natural na kasama rito ang Moon Demon Palace, Blackcliff Palace, at Pure Moon Spiritual Sect. Hindi nakakagulat na ang 3 sekta ay hindi makakatulong sa Azure Flower Continent. Kinakaharap nila ang sarili nilang krisis. Dahan-daang lumapit si Zhao Feng, pinagmamasdan ang nakakagulat na labanan na nagaganap sa Tianlu Islands Zone. Sa ibaba, ang mga cultivator ng Evil daw ay nasa matinding pakikipaglaban sa maraming iba pang mga sekta at paksayon ng Tianlu Islands Zone. Kahit sa malayo, ang 3 pinuno ng Pure Moon Spiritual Sect, Blackcliff Palace, at Moon Demon Palace, na sinusuportahan ng isang malaking hukbo, ay nakikipaglaban sa 3 pang tao. Ang Saint Moon Aunt Goddess ng Pure Moon Spiritual Sect ay nakatagpo ng ilang maswerteng pagkakataon at ngayon ay isang Void God Realm Emperor. Ang mga pinuno ng Blackcliff Palace at Moon Demon Palace ay parehong pinakamataas na hari. Pero mas nakakatakot ang mga kalaban nila. Silang 3 ay mga Emperor. Saint Moon Aunt Goddess, itong Holy Moon Guardian Spirit Array ay hindi na makakatagal pa. Ang Demon Daw King ng Moon Demon Palace ay bahagyang mapatla. Kung wala ang array, hindi sila makakatagal kahit ilang sandali laban sa 3 Emperor na ito. Kalokohan. Pinaglalaroan tayo ng mga taong ito. Ang gintong kalansay ay humagulgol sa galit. Ang 3 Emperor ay may sapat na lakas upang patayin ang hukbo ng Tianlu Islands Zone. Kapag nagawa na nila, ang 3 sa kanila ay walang magawa upang lumaban. Ngunit ang 3 Emperor na ito ay may dahilan sa kanilang mga aksyon. Hahaha, Saint Moon Aunt Goddess, kung magpapasakop ka sa Emperor na ito, ang Pure Moon Spiritual Sect ay maliligtas mula sa pagkalipol. Malakas na tumawa ang isang puting buhok na Emperor ng Emperor Trio. Huwag mo nang isipin iyon. Ang dalisay at matuwid na Saint Moon Aunt Goddess ay namula habang siya ay sumisigaw. Siyempre,
Ang puting buhok na emperor na ito ay hindi lang nagustuhan ang Saint Monont Goddess, kundi ang lahat ng iba pang babaeng disipulo ng Pure Moon Spiritual Sect. Hahaha, tingnan ko kung gaano kakatagal. Ang puting buhok na emperor ay hindi nagmamadali at nagpatuloy sa paggiling sa mga puwersa ng Tianlo Islands Zone. Sa sandaling ito, hindi ko akalain na pati ang tatlong sekta ay mapupunta sa ganitong sitwasyon. Isang mahinang buntong hininga ang nanggaling sa di kalayuan. Sumimangot ang puting buhok na emperor. Ipinadala ang kanyang spiritual sense, hindi nagtagal ay nakita niya ang isang batang pilak ang buhok. Brother, kakaiba ang taong ito. Sabi ng isang bilog na mukha at nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ng puting buhok na emperor. Nagkaroon ng kakilakilabot na digmaan na nagaganap at ang kanilang panig ay may tatlong emperor, ngunit ang taong ito ay tila hindi nataranta. Ito ay masyadong kakaiba. Zhou Feng. Ang tatlong tao sa loob ng hanay ay nagalak at agad na tumawag. Narating ni Zhou Feng ang Emperor Realm ilang dekada na ang nakalipas, kaya malamang na mas mataas pa ang kanyang cultivation ngayon. Kung tutulungan sila ni Zhou Feng, may pagkakataon silang makaligtas sa krisis na ito. Zhou Feng, tulungan mo kami sa pagkakataong ito, at ang aming tatlong sekta ay magpapasalamat magpakailanman. Agad na sabi ng Saint Montita Goddess. Siya yon. Sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner, na kinubkob, ay may mga masalimuot na tingin sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na ang tatlong sekta ay muling aasa sa taong ito. Magandang kapatid, hindi ka dapat taga Tianlo Islands Zone. Kung hindi ka nakikialam sa usaping ito, may utang kaming tatlo sa iyo. Ang puting buhok na emperor ay hindi maaninag ni Zhou Feng, ngunit nang makita kung paano siya tiningnan ng tatlong malalaking sekta, natukoy niya na si Zhou Feng ay hindi karaniwan. Upang maiwasan ang anumang sakuna, sinubukan niyang ipahayag ang kanyang mabuting kalooban kay Zhou Feng. Kahit sino pa ang makakaalam kung aling panig ang paboran kapag inalok ng pabor mula sa tatlong emperor. Hindi mo na kailangang magsabi ng kahit ano. Noon, ang Zhou na ito ay nangako na, kung ang tatlong malalaking sekta ay nasa ilalim ng anumang panganib, ibibigay ko ang lahat ng tulong na magagawa ko. Hindi pinansin ni Zhou Feng ang tatlong emperor. Ang tatlong malalaking sekta ay hindi tumulong sa Azure Flower Continent. Gayunpaman, kung ihahambing sa tatlong emperor, mas maganda ang impresyon niya sa mga tao ng tatlong sekta. Kung tutuusin, ilang beses na siyang nakipag-interact sa mga ito. Brat, mukhang pipilitin ka namin. Ang bilog na mukha na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay galit na galit at handang hampasin. Dahil sinabi ni Zhou Feng na siya ay makikialam, sila ang unang mag-strike. Sa paghampas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang dalawa pang emperador ay naglunsad din ng mga pag-atake laban kay Zhou Feng. Zhou Feng, mag-ingat ka. Ang tatlong pinuno ng sekta ay naalarma. Pagkatapos ng lahat, kaharap ni Zhou Feng ang tatlong emperor ng sabay-sabay. Kung may nangyari kay Zhou Feng, ang tatlong sekta ay haharap sa parehong kapalaran. Tunay na naging bukal ng talento ang lugar na ito sa mga taong nawala ako. Ang isipin na napakaraming magbabago. Malamig na sabi ni Zhou Feng. Napagtanto ni Zhou Feng na ang Yuan-Chi framework ng Continent Zone ay naging mas matatag. Gayunpaman, para sa mga perimeter island zone na ito na makagawa ng kahit isang emperador ay napakakahanga-hanga. Boom! Malamig na bomb-antong hininga si Zhou Feng, at pagkatapos ay isang supremo at nangingibabaw na enerhiya ang bumaba sa tatlong evil Dao Emperors. Hindi. Naninigas ang katawan ng puting buhok na emperor, at naghanda siyang humingi ng awa. Boom! Bang! Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang tatlong emperor ay napawi ng pinakamataas na enerhiyang ito. Ito. Ang tatlong pinuno ng sekta sa loob ng hanay ay natulala. Hindi nila akalain na ang kontrata ng dugo na pinilit nilang lagdaan noon ay magbibigay daan sa kanila upang maiwasan ang ganitong kalamidad. Sa malapit, ang mabangis na nakikipaglaban na mga hukbo ay kapwa huminto. Anong nangyari? Ang tatlong emperor ay patay na lahat. Ang magandang mukha ni Zhuang Wonner ay nagulat. Hindi niya nakita kung paano namatay ang tatlong emperor dahil, nang tumingin siya, patay na ang mga emperor. Dapat ay kaya mo na ang iba.
Lumingon si Zhao Feng sa Saint Moon Aunt Goddess at sa iba pa at mahinahong sinabi. Kinailangan lamang ng kaunting pagsisikap sa kanyang bahagi upang tulungan ang tatlong sekta sa pagsunod sa kontrata na kanyang ginawa. Swish! Habang nanonood ang libu-libong tao, nawala si Zhao Feng. Mula sa sandaling ito, ang Tianlu Islands Zone ay nagkaroon ng isa pang maalamat na figure. Para kay Zhao Feng, nagpatuloy siya patungo sa Continent Zone. King of Gods, Kabanata 1451. Krisis sa kontinente. Habang papunta siya sa Continent Zone, inilabas ni Zhao Feng ang kanyang divine sense para obserbahan ang sitwasyon sa paligid niya. Napagtanto niya na ang karamihan sa mga sona sa Kang Ocean ay nalubog sa digmaan. Kung siya ay dumaan, matatalo ni Zhao Feng ang mga Evil Dao Cultivator na nagsimula ng mga digmaang ito. Nagtataka ako kung kumusta ang Mystic True Sacred Clan. Bumalik sa isipan ni Zhao Feng ang angkan na nakasama niya noon. Hindi pa siya nagtagal sa Mystic True Sacred Clan, at hindi rin siya nakabuo ng anumang malalim na relasyon, ngunit ang Mystic True Sacred Clan ay nagsilbing ligtas na daungan ni Zhao Feng, na nagpapahintulot sa kanya na matagumpay na maiwasan ang pagtugis ng Emperor of Death. Kung wala ang sandaling iyon para makahinga, si Zhao Feng ay hindi kailanman magkakaroon ng oras para mag-mature at ibaling ang mga talahanayan sa Emperor of Death. Gaya ng inaasahan, ang tatlong star na paksayon ng True Martial Sacred Land, ang Mystic True Sacred Clan, ay nahaharap din sa problema. Ang isang paksayon ng Evil Dao malapit sa True Martial Sacred Land ay umuunlad sa mga anino at nagtitipon ng mga sundalo. Bagamat hindi pa ito umaatake, ilang oras na lang hanggang sa sinalakay nito ang Mystic True Sacred Clan at Thousand Darkness Sacred Clan. Nilipol ni Zhao Feng ang pinuno nitong Evil Dao faction bago umalis sa Mystic True Sacred Clan. Sa ganitong paraan, ibinalik niya ang kabutihang ipinakita sa kanya ng Mystic True Sacred Clan sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ang paksayon ng Evil Dao na nagbanta sa dalawang 3-star clans ay biglang bumagsak, at nabalitaan na ang mga eksperto sa Sacred Lord nito ay napatay. Ang Thousand Darkness Sacred Clan at Mystic True Sacred Clan ay agad na nagsanib upang paksain ang paksayon habang ito ay nagkakagulo. Sino lang gumawa nito? Pinatay nila ang dalawang Sacred Lord nang walang nakakapansin. Ang mga Grand Elder ng Mystic True Sacred Clan at Thousand Darkness Sacred Clan ay parehong nabigla. Hindi nila akalain na si Zhao Feng ang nakalutas sa panganib na ito para sa kanila. Wala ring pakialam si Zhao Feng sa mga ganoong bagay at nagpatuloy sa kanyang pagpunta sa Continent Zone. Sa kanyang pagtataka, gayunpaman, ang sitwasyon sa Continent Zone ay ilang beses na mas masahol kaysa sa ibang lugar sa Kang Ocean. Ang Ocean Smoke Pavilion, kung saan matatanaw ang Nanlin Sea, ay naging isang sabog na guho mula sa isang hindi makamundong paraiso. Ang lugar ay lubos na desyerto. Ang iba pang kalapit na paksayon malapit sa Nanlin Sea na naalala ni Zhao Feng ay nasa malungkot din na kalagayan, na tanging mababa at gitnang echelon ng kanilang mga miyembro ang natitira. Bukod dito, makikita ang pagpatay at pagnanakaw saan man siya tumingin. Anong nangyari sa mundo? Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na malamang na may nangyaring kapahamakan sa Continent Zone. Ang Kang Ocean ay mas malayo, kaya hindi ito gaanong naapektuhan. Ano ang nangyari sa Hall of Gods? Si Zhao Feng ay labis na nalito. Nang umalis si Kun Yun, ang Hall of Gods ay ganap na maayos at ang numero 1 paksayon ng Continent Zone. Ano ang nangyari na nagdulot ng malaking pagbabago sa Continent Zone? Maaaring ang mga hindi tao. Ang Dark Moon Dynasty. Nakikita ni Zhao Feng ang maraming hindi tao na gumagalaw. Ang Dark Moon Dynasty ba ay biglang sumabog sa lakas at sumalakay sa Great Gun Dynasty? Swish! Si Zhao Feng ay nawala. Sa Yu Province, malapit sa Ji Family of the 8 Great Families. Patayin. Walang iwanan na buhay. Sa loob ng Ji Family, isang matandang lalaki na nababalutan ng mga balahibo ng violet ang nanguna sa isang grupo ng mga sundalo sa isang massacre. Ang elder na ito ay isang maagang yugto ng Sacred Lord, at ang kanyang mga sundalo ay halos mga hari at ilang emperor. Umatras. Bumalik sa Hall of Gods. Sa loob ng Ji Family, isang babaeng may mabituing mata at matikas at tahimik na mukha ang nanguna sa isa pang grupo sa isang fighting retreat.
Habang ang babae ay isang Sacred Lord, ang natitirang mga miyembro ng G family ay nasa Origin Core Realm, na may napakaliit na bilang sa Void God Realms. Ang mga puwersa ng G family ay nasa desperadong kahirapan. Hahaha, kahit bumalik ka sa Hall of Gods, anong magagawa mo? Isang lalaking may itim na pakpak ang lumutang sa langit, tumatawa habang nakatingin sa ibaba. Ang lalaking may pakpak na itim na ito ay isang huling yugto na Sacred Lord. Siya ay hindi pa lumahok sa labanan na ito, tahimik lamang na nagmamasid sa mga paglilitis. Kalokohan. Jilan, mauna ka na. Gagawin namin ang aming makakaya upang maantala ang mga hamak na ito. Isang mabangis na determinasyon ang lumitaw sa mukha ni Jiwuya. Sina Jiwuya at Jilan ay parehong miyembro ng Ji family, at sila ay sumama kay Zhao Feng sa larangan ng digmaan ng 3 probinsya, tinulungan ang Ninth Prince sa pagsakop sa mga hindi tao. Ang iba pang miyembro ng Ji family ay matinding determinado na lumaban hanggang sa wakas. Kung sama-sama tayo, may pagkakataon pa tayong tumakas. Agad namang tumanggi si Jilan. Ang kaaway ay may 2 Sacred Lord, at isang Sacred Lord lamang ang maaaring makitungo sa isang Sacred Lord. Kapag siya ay umalis, ang natitirang bahagi ng Ji family ay hindi na makakalaban at madaling madudurog. Hahaha, gaya ng inaasahan ng isa sa mga dating 8 great families. May backbone ka talaga. Tawa ng tawa ang lalaking may pakpak na itim sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magpulso ng enerhiya ang kanyang katawan, at siya ay nag-charge pababa. Hindi maganda. Aatake siya. Ngumuso si Jilan. Siya ay isa lamang sa unang yugto ng Sacred Lord. Ang pinakamagagawa niya ay makipaglaban ng pantay-pantay sa lalaking may balahibong violet na iyon. Kung namagitan ang huling yugto na Sacred Lord, talagang nasa panganib sila. Sa sandaling ito, isang dagandong ang nagmula sa malayo. Ang lakas ng loob mo. Ang lalaking may pakpak na itim at ang lahat ng iba pang miyembro ay natigilan sa boses na ito. Para sa isang tao na maglakas loob na makipag-usap sa kanila ng ganito sa oras na ito ay talagang nakakagulat. Ngunit makalipas ang ilang sandali. Boom! Kumukulog habang dumilim ang langit. Ang buong mundo ay biglang napuno ng napakalaking kalooban. Ang lahat sa lugar ay hindi sinasadyang ng inag, na hindi gumagalaw sa pamamagitan ng kapangyarihang ito. Ito. Saang powerhouse galing ito? Takot na sigaw ng lalaking may pakpak na itim. Marami na siyang nakitang demigods noon pa man, ngunit kahit na ang demigods ay hindi makapagbigay ng ganitong takot sa kanyang puso. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang boses ay nanggaling sa napakalayo. Kaya, ang boses ay dumating bago ang tao. Dapat may dumaan na eksperto. Ang mga miyembro ng G family ay nakatingin sa malayo. Walang alinlangan na dumating ang tagapagsalita upang tulungan sila. Nang lumitaw ang isang pilak na buhok, marami sa mga miyembro ng G family ang natulala. Zhao Feng. Ang mukha ni Jilan ay naging malumanay habang nakatitig sa mukha ni Zhao Feng, ang kanyang isip ay lumulubog sa emosyon. Bagamat malaki ang pagbabago sa kanyang kilos at hitsura, sigurado siya na ang taong ito ay si Zhao Feng. Senior Zhao. Gulat na sigaw ni Jiwuya. Zhao Feng, ang dating pinakamalakas na eksperto ng Continent Zone. Ang mga mata ng mga miyembro ng G family ay kumikinang habang nakatingin sila kay Zhao Feng. Sinakop ni Zhao Feng ang Black Destruction Serpent Dragon, pinatay ang True God Tian Fa mula sa Ancient Desolate Realm of Gods, at niyanig ang buong Great Gan Dynasty. Maging ang Dragon Emperor, na naging isang True God, ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman sa kanya. Dahil dito, nakilala siya bilang pinakamalakas na eksperto ng Continent Zone. Si Zhao Feng ay nanirahan din kasama ang Ji family sa loob ng ilang panahon. Mula sa isang tiyak na pananaw, sina Jilan at Jiwuya ay kanyang mga kalahating disipulo. Sinundan nila si Zhao Feng sa larangan ng digmaan ng 3 probinsya. Sa paglalakbay, madalas silang tinutulungan ni Zhao Feng na malutas ang mga paghihirap at problemang nararanasan nila sa kanilang cultivation at ay bloodline techniques. Sa sandaling ito, si Jilan ay isang maagang yugto na Sacred Lord habang si Jiwuya ay isang quasi-Sacred Lord. Zhao Feng. Ang lalaking may pakpak na itim na sasampa ay biglang may naisip at napangiti.
Si Zhao Feng ay hindi lamang isang maalamat na figure ng Great Gan Dynasty. Siya rin ay isang bawal na pag-iral ng Dark Moon Dynasty. Pagkatapos ng lahat, 60 taon na ang nakalilipas, si Zhao Feng ang pinakamalakas na eksperto ng Continent Zone. Ngunit lahat ng mga kwento ay nagsabi na si Zhao Feng ay umalis patungo sa Ancient Desolate Realm of Gods. Paano kaya ito? Paanong bumalik si Zhao Feng sa Continent Zone? Umuungal ang lalaking may pakpak na itim. Walang sino man mula sa Continent Zone ang nakapunta sa Ancient Desolate Realm of Gods at pagkatapos ay bumalik. Ang Dark Moon Dynasty ay talagang hindi alam kung ano ang mabuti para dito. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay malamig sa yelo. Sa ibaba, ang lalaking may balahibo na kulay lila at ang kanyang hukbo ay nanginginig sa takot, hindi nang ahas na magsalita. Senior, makinig ka sa paliwanag ko. Ang Dark Moon Dynasty ay hindi responsable para sa nagsimulang magmadaling magsalita ang lalaking may pakpak na itim. Mamatay. Hindi kumikibo, inilabas ni Zhao Feng ang isang daliri. Swish. Isang magulong bolt ng silver energy ang bumaril pasulong. Ang silver bolt na ito ay hindi masyadong mabilis gumalaw, ngunit natuklasan ng lalaking may pakpak na itim at ng iba pa na hindi sila makagalaw. Boom. Bang. Nagsimulang lumabas ang silver bolt ng isang malakas na puwersang lumalamon. Ang lalaking may pakpak na itim at ang kanyang mga kasama ay nagkapira-piraso hanggang sa walang natira. Boom! Ang lumalamon na enerhiyang iyon ay nagdulot pa ng pagkapunit sa kalawakan, na nagpapahintulot sa ipinagbabawal na enerhiya na tumagos. Hindi na kontrol ng mabuti ni Zhao Feng ang kanyang kapangyarihan sa pagkakataong ito, at ang pag-atake na ginamit niya ay nagtulak sa Continent Zone sa limitasyon nito at halos mapunit ang dimensyon. Ang mga miyembro ng G family ay labis na nasasabik na makita ang kanilang mga kaaway na agad na napatay. Ito ang tunay na pinakamalakas na eksperto ng Continent Zone. Ngayong nagpakita na siya, nagkaroon ng pagkakataong mailigtas ang Fritgan Dynasty. Kumusta ang Senior Star Demon? Tinanong ni Zhao Feng sina Jilan at Jiwuya. Paanong ang G family ay kakaunti na lang ang natitira, at si Jilan lang ang Sacred Lord. Senior Zhao, magaling si Senior Star Demon. Nasa Hall of God silang lahat. Medyo kinalma ni Jilan ang sarili bago sinabi. Mabuti. Nakahinga ng maluwag si Zhao Feng. Malaking tulong sa kanya noon ang Sacred Lord Star Demon ng G family. Natatakot siya na ang iba ay napatay. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang taong tinatawag na True God Spirit Demon. Mapait na sabi ni Jilan sa dalamhati. True God. Si Zhao Feng ay namangha. Isang True God expert ang nagpakita sa Continent Zone. Ngunit bakit mananatili ang isang makapangyarihang True God sa gayong mababang uri ng dimensyon? Hindi na nagtanong pa si Zhao Feng. Si Jilan ay isang early stage na Sacred Lord, kaya wala siyang masyadong alam. Tiwala siya na matututuhan niya ang lahat kapag nakabalik na siya sa Hall of Gods. Sa lalawigan ng Yo, ang Hall of Gods ang huling ligtas na kanlungan ng Great Gan Dynasty. Grand Imperial Hall, Sky Suspension Palace, ang 8 Great Families. Halos lahat ay nagtipon dito. Ang lahat ng mga nangungunang eksperto sa Great Gan Dynasty ay nagtipon sa loob ng isang lihim na bulwagan. Dapat ba tayong umupo dito at hayaan silang sumama sa atin? Si Demigod Tai Chi ng Grand Imperial Hall ay nagalit. Mula nang magtungo ang True God Dragon Emperor sa Ancient Desolate Realm of Gods, si Demigod Tai Chi ay naging pinuno ng Grand Imperial Hall. Ngunit ang True God Spirit Demon ay napakalakas. Sa loob lamang ng ilang maikling taon, napakaraming bahagi ng Great Gan Dynasty ang bumagsak na. Ang Demigod Withered Breath of Sky Suspension Palace ay may medyo malungkot na aura. Siya ang dating pinakamalakas na demigod ng Sky Suspension Palace, ngunit siya ay nasugatan ng husto at hindi nagtagal upang mabuhay. Isang buwan na lang ang natitira. Ang Sacred Emperor ng Great Gan Lord Dynasty, na nakasuot ng Golden Dragon Robe, ay labis na nag-aalala. Isang buwan lang ang ibinigay sa kanila ng True God Spirit Demon. Kung hindi sila magpapasakop, paliliguan niya ng dugo ang buong Great Gan Dynasty. Bakit hindi na lang tayo sumuko? At least makakaligtas tayo. Medyo mahinang sabi ng ilang eksperto sa bulwagan. Sa harap ng kamatayan,
Ang karamihan sa mga tao ay matatakot at magmamakaawa para sa huling pagkakataong mabuhay. Talagang may pagkakataong manalo. Sabi ng isang babaeng naka-moon robe mula sa Ocean Smoke Pavilion, matigas ang ulo. Ang taong ito ay ang kasalukuyang Hall Master ng Hall of Gods, si Bichingyo. Bagamat siya ay isa lamang sa unang yugto ng Sacred Lord, nagtataglay siya ng pinakamataas na prestihiyo. Ang karamihan sa mga miyembro ng upper echelon ng Hall of Gods ay may ganap tiwala sa kanya. Anong tsansa ng tagumpay ang naroon? Si Demigod Tai Chi ay may napakalungkot na ekspresyon habang nagsasalita siya. Sa sandaling ito, isang tao ang lumitaw sa gitna ng bulwagan. Sinong nandyan? Ang lahat ng mga eksperto ay sumigaw sa pagkabigla, ang kanilang mga puso ay tumitibok. King of Gods, Kabanata 1452. Intrusive Dream. Sinong nandyan? Ang lahat ng mga eksperto ay sumigaw sa pagkabigla, ang kanilang mga puso ay tumitibok. Ang mga tao sa bulwagan na ito ay ang mga nangungunang eksperto o pinuno ng Great Gan Dynasty, ngunit ang taong ito ay nagawang makalusot sa lugar na ito nang walang nakakaalam nito. Ang unang taong pumasok sa isip ng lahat ay ang True God Spirit Demon, at lahat sila ay naging mapagbantay. Ngunit nang mas malapitan nilang tingnan, naiwan silang tulala. Grand Elder, maligayang pagbabalik. Si Bichingyo ang unang tumayo. Ang mga salitang Grand Elder ay naging maliwanag ang pagkakakilanlan ng lalaking ito na may pilak na buhok. Ang pinakamalakas na eksperto ng Continent Zone, si Zhao Fang. Maligayang pagbabalik, Grand Elder. Tumawag si Supreme Emperor Dark Knight. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay isa rin sa mga pangunahing tauhan ng Hall of Gods. Isa na siyang huling yugto na Sacred Lord, isang hakbang na lang mula sa pagiging Sacred King. Lahat ng miyembro ng Hall of Gods ay lumuhad. Si Zhao Fang ay may ilang impresyon sa ilan sa kanila, ngunit ang karamihan ay mga estranghero. Zhao Fang. Naramdaman ni Demigod Tai Chi na nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi niya akalain na ang taong nagdulot ng pagbabago sa namumuno sa Great Gan Dynasty ay lilito muli. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng Hall of Gods sa kalaunan ay nakuha ang kontrol ng Great Gan Dynasty mula sa Grand Imperial Hall. Gayunpaman, pagkatapos umalis ni Nan Gongsheng at Kun Yun, ang Hall of Gods ay nawalan ng demigods, na nagpapahintulot sa Grand Imperial Hall na mabawi ang kontrol. Ngunit ang Hall of Gods ay may medyo matatag na pundasyon at makapangyarihang mga kaalyado sa buong dinastiya. 6 sa 8 great clans ang nagpunta sa Hall of Gods, at nagkaroon ito ng malalim na relasyon sa parehong Sky Suspension Palace at Sky Sword Pavilion. Kaya nagpa siya ang Grand Imperial Hall na maghintay ng ilang sandali at ilayo ang ibang mga paksayon na ito bago tuluyang ibagsak ang Hall of Gods, ngunit ang pagdating ng True God Spirit Demon ay nakagambala sa lahat ng kanilang mga plano. Hindi akalain ni Demigod Tai Chi na babalik si Zhao Fang mula sa Ancient Desolate Realm of Gods. Batay sa kanyang nalalaman, sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang isa ay kailangang maging bahagi ng isang malaking paksayon at magbayad ng napakalaking halaga upang makabalik sa isang panlabas na dimensyon. Kung hindi nagpakita ang True God Spirit Demon, maaaring nagsimula na siyang salakayin ang Hall of Gods. Kung bumalik si Zhao Fang sa oras na iyon, malamang naganap na nabura ang Grand Imperial Hall. Brother Zhao, ikaw talaga. Ang Sacred Emperor ng Great Gan Dynasty ay labis ding nasa sabik. Ang kasalukuyang Sacred Emperor ay natural na dating Ninth Prince. Pangunahing nagawa niyang umakyat sa trono dahil kay Zhao Fang. Sa kasamaang palad, ang Great Gan Dynasty ay kasalukuyang nasa isang kakilakilabot na estado. Zhao Fang, bumalik ka na. Nasa sabik din yung iba. Marami sa kanila ay walang anumang uri ng relasyon kay Zhao Fang, o kahit isang kalaban, ngunit sa sandaling ito, ang kapalaran ng Great Gan Dynasty ay nasa linya. Ang hitsura nitong dating pinakamalakas na eksperto ng Continent Zone ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Bichingyo, sabihin sa akin ang lahat ng nangyari. Walang pakialam na sabi ni Zhao Fang. Oo, lahat ng ito ay dahil sa isang taong tinatawag na True God Spirit Demon. Sinabi ni Bichingyo ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang Hall of Gods ay may isang team na nilalayong lalo na para sa intelligence gathering, at mayroon itong napakadetalyadong ulat tungkol sa True God Spirit Demon.
25 taon na ang nakararaan, isang taong tumatawag sa kanyang sarili na True God Spirit Demon ay lumitaw sa Continent Zone. Noong panahong iyon, ang taong ito ay hindi pa Sacred Lord. Mula nang lumitaw siya, nagsimula siyang gumawa ng mga krimen. Bagamat marami siyang nasaktan, palaging papatayin ng True God Spirit Demon ang mga humahabol sa kanya. Nang maglaon ay nakuha niya ang atensyon ng mga pangunahing paksayon tulad ng Hall of Gods at Grand Imperial Hall, ngunit noon, ang True God Spirit Demon ay napakalakas. Nabigo lahat ang mga pagtatangka ng mga pangunahing paksayon na palibutan at patayin siya. Sa 20 ilang taon na iyon, nagpunta siya mula sa isang taong mas mahina kaysa Sacred Lord tungo sa True God Spirit Demon, naging pinakamalakas na eksperto ng Continent Zone. Bakit siya nakipag-alyansa sa mga hindi tao? Medyo nalilito si Zhao Fang. Nang ang taong iyon ay nagdudulot ng kalituhan sa buong Great Gan Dynasty, hindi rin niya pinabayaan ang Dark Moon Dynasty. Nang maabot niya ang antas ng True God, nagkataon na siya ay nasa Dark Moon Dynasty, at ang kanyang matinding lakas ay natakot sa Dark Moon Dynasty na sumuko. Sinagot ni Bi Qingyu ang tanong ni Zhao Fang. Ha! Mahinang antong hininga si Zhao Fang. Ang Yuan Chi framework ng Continent Zone ay mas matatag kaysa sa nakaraan. Sa lohikal na pagsasalita, ang Continent Zone ay dapat na mas malakas pa kaysa noong panahon ni Zhao Fang. Kung ang mga dalubhasa ng magkabilang dinastiya ay nagsama-sama, dapat ay nakaharap nila ang isang True God. Pagkatapos ng lahat, ang isang True God ay maaari lamang talagang gumamit ng kapangyarihan na mas mahina kaysa sa isang True God, kung hindi, sila ay itataboy mula sa dimensyon. Talagang masyadong malaki ang awayan ng dalawang dinastiya. Naging sanhi ito ng pagbagsak ng Dark Moon Dynasty at ang napipintong pagkawasak ng Great Gan Dynasty. Zhao Fang, ang Great Gan Dynasty ay kailangang umasa sa iyo para dito. Kumikislap ang mga mata ng demigod Withered Breath ng Sky Suspension Palace. Dahil si Zhao Fang ay bumalik mula sa Ancient Desolate Realm of Gods, kailangan niyang maging True God kahit papaano. Maaari lang niyang gamitin ang quasi-True God na kapangyarihan sa Continent Zone, ngunit iyon ay naglagay lamang kay Zhao Fang at True God Spirit Demon sa parehong antas. Kahit papaano, kayang pigilan ni Zhao Fang ang True God Spirit Demon. Hindi ko siya hahayaang gawin ang gusto niya. Malamig ang mga mata ni Zhao Fang. Ang True God Spirit Demon na ito ang nagpagulo sa Great Gan Dynasty at naapektuhan pa ang estado ng Kang Ocean at ng Azure Flower Continent. Hindi niya maaaring hayaan na magpatuloy ito. Ang lahat ng mga eksperto ay nakahinga ng maluwag at ngumiti. Bagamat hindi pa sila nanalo, nakita nila ang pag-asa sa kanilang kawalan ng pag-asa. Zhao Fang, anong plano mo? Kailangan nating paksain itong True God Spirit Demon o itaboy siya, kung hindi na magiging mapayapa ang Continent Zone. Tanong ni Demigod Tai Chi. Tama iyan. Paulit-ulit na tumango ang iba. Sa lugar na ito, magagamit lamang ni Zhao Fang ang parehong antas ng kapangyarihan bilang True God Spirit Demon. Isang maselang plano ang kailangan para patayin siya. Aatake tayo. Walang iniisip na sabi ni Zhao Fang. Sa mga digmaan sa Ancient Desolate Realm of Gods, hindi man lang siya mapakali na pumatay ng mga maruruming True Gods. Zhao Fang, siguradong matatalo mo siya. Sabi ng isang lalaking itim ang buhok, kumikislap ang mga mata sa matalim na liwanag. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yu Tianhao. Siya ay kasalukuyang isang Sacred King, ang miyembro ng mga kakilala ni Zhao Fang na gumawa ng pinakamaraming pag-unlad. Talagang hindi. Agad na tumanggi ang mga demigod na naruroon. Kahit na kayang pigilan ni Zhao Fang ang True God Spirit Demon sa isang harap-harapang paghaharap, ang Great Gan Dynasty ay lubhang nasugatan at hindi makakapantay sa Dark Moon Dynasty. Bukod dito, malamang na hindi alam ng kalaban na nakabalik na si Zhao Fang. Kailangan nilang mag-isip ng isang plano na maaaring makahuli sa kaaway at maalis ang True God Spirit Demon. Pagkatapos ay hintayin na lang natin siyang lumapit at ipadala ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Pinag-isipan ito ni Zhao Fang bago sabihin. Sa anumang kaso, nagpasya siyang manatili sa Continent Zone para sa isang spell. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Zhao Fang. Ha! Kahit na si Zhao Fang ay isang True God, siya ay napakabata pa rin at mapusok.
Napabuntong hininga si Demigod withered breath. Hall Master B, subukang hikayatin si Zhao Fang. Sabi ng Sky Sword Pavilion Demigod. Ang kapalaran ng dinastiya ay nakataya. Hindi ito laro. Sinabi ng Grand Elder na maghintay tayo dito para sa kalaban, kaya maghihintay ang Hall of Gods. Hindi natin nagsibi Qingyu. Karaniwan, nakikinig sana siya sa payo ng iba, ngunit naniniwala siya sa lahat ng desisyon ni Zhao Fang. Umalis na ang delegasyon ng Hall of Gods. Ang ibang mga paksayon ay walang nagawa kundi tanggapin. Kung wala ang pakikipagtulungan ng Hall of Gods, ang pagtalakay sa iba pang mga plano ay walang kabuluhan. Higit pa rito, ngayong nakabalik na si Zhao Fang, kahit papaano ay maaaring lumaban ang Great Gan Dynasty at hindi na lamang kailangang maupo sa paligid habang naghihintay na patayin. Ginugol ni Zhao Fang ang mga sumunod na araw sa pag-iisa sa loob ng space-time robe. Pangunahing sinaliksik niya ang Dream God Eye. Ang paggising ng God Eye ay hindi maaaring magresulta sa kakayahan ng dreamification. Nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Sa huli, nagpasya siyang subukan ang illusion arts. Si Zhao Fang ay palaging bihasa sa mga ilusyon, at ang mga kakayahan ng Dream God Eye ay tila may kaugnayan sa mga ilusyon. Forbidden Illusion Lost World. Naisip ni Zhao Fang ang kanyang illusion daw ay bloodline technique. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung gumamit ako ng origin energy para gumawa ng illusion daw dimension. Nagsimulang ay circulate ni Zhao Fang ang kanyang origin energy. Makalipas ang 3 araw, ginamit niya ang Dream God Eye's origin energy para lumikha ng mental na dimensyon. Nagkaroon ng isang simpleng maze sa dimensyong ito, ngunit ang lahat ay nasa nakasisilaw na kulay tulad ng panaginip. Sobrang totoo. Ipinadala ni Zhao Fang ang kanyang isip sa dimensyong ito, ngunit naramdaman niya na ito ay isang tunay na dimensyon. Bilang karagdagan, sa dimensyong ito, maaaring baguhin ni Zhao Fang ang anumang gusto niya. Matapos mabago, ang lahat ay magiging totoo pa rin hanggat maaari. Kailangan ko ng isang paksa ng pananaliksik. Sa pagsasaliksik ng God Eye Arts, mas maganda kung may target siya. Ibinaling ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa malapit na Black Destruction Dragon. Buzz! Itinuon niya ang kanyang kaliwang mata. Agad na nagising ang Black Destruction Dragon na may panimula. Habang nakatutok ang kaliwang mata ni Zhao Fang, ang Black Destruction Dragon's soul intent ay hindi maipaliwanag na bumagsak sa ibang dimensyon, ngunit ang katawan nito ay nanatili sa kinaroroonan nito, hindi gumagalaw. Ito ay pakiramdam ng Black Destruction Dragon ay nahulog ito sa isang kakaibang panaginip, ngunit ang lahat sa panaginip na ito ay tila totoong-totoo. Maging ang enerhiya ng kanyang amo ay tila walang pinagkaiba sa tunay. Ano ang nangyayari? Tinitigan ni Zhao Fang ang Black Destruction Dragon. Naramdaman niyang pareho ito at ang sarili niya sa loob ng kakaibang dream dimension. Malinaw niyang nakikita ang bawat kaliskis sa katawan ng dragon, nararamdaman ang paghinga nito, at nararamdaman ang pagdaloy ng dugo sa katawan nito. Ito ay masyadong totoo. Tumingin si Zhao Fang sa Black Destruction Dragon, bumuo ng Chaos Origin Divine Sword, at casual na nilaslas. Master! Anong problema mo? Naalarma ang Black Destruction Dragon. Arg! Nang walang pagbabantay, ito ay tinamaan ng espada ni Zhao Fang, isang sugat na lumitaw sa katawan nito. Ano ito? Natarante si Zhao Fang. Ang sigaw ng Black Destruction Dragon ay hindi kapani-paniwalang totoo, dahilan upang huminto siya sa pag-atake. Swish! Ang kanyang isip ay umatras mula sa Dream Dimension, at lahat ng mga imahe ay naglaho. Arg! Ang mga hiyaw ng Black Destruction Dragon ay umalangaw-ngaw sa buong space-time robe dimension. Ito. Paano? Hindi makapaniwala ang Black Destruction Dragon habang nakatitig sa malagim na sugat sa katawan nito. Ito ay eksaktong kapareho ng sugat na ginawa sa panaginip. Lahat ng nangyari sa panaginip ay nagkatotoo. Ito ay masyadong nakakatakot. Ano ang nangyayari sa Dream Dimension ay nangyayari din sa realidad. Gulat na tinitigan ni Zhao Fang ang Black Destruction Dragon. Ngayon lang, tanging ang isipan ng Black Destruction Dragon ang nasa Dream Dimension na nilikha niya. Gayunpaman, nang salakayin niya ang Black Destruction Dragon sa Dream Dimension, nasugatan din ang tunay na katawan ng Black Destruction Dragon. Maaaring ito ay Little Black,
Subukan natin ulit. Si Zhao Feng ay labis na interesado at ngumiti sa Black Destruction Dragon. Hindi. Master, hindi ito biro. Namutla ang Black Destruction Dragon. Pero baliwala kung tumanggi ito. Ginugol ni Zhao Feng ang sumunod na panahon sa pagsasaliksik sa kakayahang ito sa space-time robe. Maaari niyang hilahin ang isip ng iba sa kanyang Dream Dimension. Sa Dream Dimension, ang mga sugat na natamo sa iba ay makikita sa katotohanan. Tinawag ni Zhao Feng ang kakayahang ito na intrusive dream. Isang araw, lahat ng tao sa Hall of Gods ay nakadama ng mapang-ipang enerhiya. Darating na sila. Ang lahat sa Hall of Gods ay nagsimulang pumwesto. Isang malawak na hukbo ang papalapit. Unti-unting lumitaw ang isang matanda na kulay violet ang buhok. Ang matandang ito ay nakaupo sa isang napakalaking trono na gawa sa hindi mabilang na mga buto. Nagpakita siya na parang isang kataas-taasang emperador. Ang taong ito ay True God Spirit Demon. Sa likod niya ay ang malawak na hukbo ng Darkmoon Dynasty. Hall Master B, bakit hindi pa lumalabas si Zhao Feng? Nag-aalalang tanong ni Demigod Tai Chi. Pakiramdam niya ay tinatrato ito ni Zhao Feng na parang isang laro. Nakaramdam din ng kaba ang ibang mga eksperto. Mayroon kang 10 segundo para sabihin sa akin ang iyong desisyon. Tumingin sa ibaba ang True God Spirit Demon at casual na sinabi. 10, 9, 3. Ang True God Spirit Demon ay dahan-dahang bumilang. Unti-unting nagpanik ang mga miyembro ng Hall of Gods. 1. Dahil tumanggi kang sumuko, huwag mong sisihin. Nanlamig ang mga mata ng True God Spirit Demon. Ngunit bago pa siya makatapos, isang malamig na boses ang humadlang sa kanya. Sa wakas ay dumating ka na para ipadala ang iyong sarili sa kamatayan. Swish! Si Zhao Feng ay lumitaw sa kalangitan.